Mga kapatid, umuugo ngayon ng usap-usapan na ito daw Amerika is nauubusan na ng kanilang mga missile stock dahil sa patuloy na paglala ng kaguluhan dito sa Middle East. Ang tanong, ito ba'y may katotohanan mga kapatid? No? Well, yan ang ating pag-uusapan. Samahan ninyo ako mga kapatid, panoorin natin itong video, itong balita mula rito sa WION. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So itong reaction video natin ay para sa mga Pilipinong nakakaunawa kung ano ang pagkakaiba ng balita at saka sa nagre-reaction. Ayoko na magpaliwanag na tinatamad na ako magpaliwanag sa ating mga kababayan na hindi talaga naiintindihan ng pagkakaiba ng reaction video at saka sa mismong actual na news. Okay, etong panonoorin natin ngayon ay mula rito sa WION. Ang sabi rito, US-Iran war, Iran's long war strategy drains US missiles as $11 billion cost mounts. Marami ngayong usap-usapan na kumakalat na ang Amerika daw ay nauubusan na, no, ng kanilang missile at marami na mga kapatid ang nagagastos ng Amerika dahil sa pagpapatuloy nitong labanan ng Amerika, Israel at saka rito sa Iran. Pero ayon sa Iran, sa ibang balita na napanood natin is nakahanda ang kanilang military assets kahit umabot pa daw ng 6 na buwan etong digmaan na to. Ngayon, babasahin natin itong report mula rito sa WION. Ulitin ko babasahin ko. Hindi sa akin galing to. The war between the United States and Iran is rapidly turning into a costly battle of endurance, no? Pentagon officials are racing to secure new funding as the new conflict has already cost nearly $11 billion. Ganon nakalaki ang nagagastos ng Amerika, largely due to the massive use of missiles, interceptors, and advanced weapon system. Tulad nga nung sinabi ko nito nakaraan, di ba? Halimbawa, ang Iran nagpakawala ng 30,000 US dollar worth of drones. Tapos i-intercept siya ng interceptor ng Amerika na nagkakahalaga ng 4 million. Kita niyo yung difference, 30,000 versus 4 million, di ba? Minsan ang pinapakawalang interceptor ng Amerika laban sa isang ballistic missile o laban sa isang drone, nagpapakawala sila ng 2, 3, 4 para lang i-intercept ang isang drone. So magkano agad yun, di ba? Sobrang laki talaga ng nagagastos mga kapatid. Sabi rito, in the first phase, unang yugto pa lang in the first phase alone, US operations burned through billions of dollars in munitions and interceptors, with estimates suggesting about 3.7 billion spent in the first 100 hours of strike. Sa unang yugto pa lang, no, first 100 hours of strike, nagsunog na daw sila ng 3.7 billion dollars. Military analysts warn the campaign is now costing close to $1 billion per day. Grabe. Driven by airstrikes, missile defenses and round-the-clock deployments across the region. Pero gayon pa man ay pinaboran ng US Senate etong si Trump na sige, pagpatuloy nyo lang etong pag-atake sa Iran. 'Di ba? Napanood din natin 'yan. Ngayon, totoo nga ba ang usap-usapan na kumakalat na malapit nang maubusan ng missile etong Amerika at saka etong Israel? O Amerika na lang, huwag ng Israel. Malapit na nga ba silang maubusan ng missile? Kasi kung ako tatanungin mga tol, bago pa man simulan to, alam naman natin, di ba, US ang unang umatake sa Iran noong February 28 na ikinasawi nga ng Supreme Leader ng Iran. Bago pa man nila gawin yan, mga tol, pinag-usapan na nila maigi yan. Siyempre si Trump nakikipag-usap yan sa kanyang mga generals, di ba? Sa kanyang mga sundalo. Inaalam niya kung gaano kalaki ang kanilang supply, gaano kalaki ang kanilang kumbaga inventory ng kanilang mga missile, pati interceptors. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang siya papasok nang hindi pinag-iisipan o kaya ang missile nila is good for 2 weeks lang tapos lalaban sila, di ba? Di naman siguro magiging bilyonaryo ito si Trump kung eengot-engot din to, di ba? Ngayon, ganun din ang Iran, mga kapatid, no? Handa rin yan. Napakatagal na nilang pinaghahandaan ng ganitong uri ng gera.
Mga tol, mula nang maupo si Khamenei noong 1979, 'di ba? Sa mga interview nga, ang pinaka worst enemy niya daw isang Amerika. So talagang etong digmaang nangyayari ngayon ay inaabangan na nila to. So matagal na nilang pinaghahandaan to. Ano sa tingin ninyo, no? Panoorin na lamang natin to. Now, the discussion that I was just having with Colonel Rich Outzen, he made it very clear that there is a new supreme leader in Iran, but he could very likely be the target of US and American forces again, and Israeli forces again. Now, the war in Iran, it is raging. Israel and US are continuing their attacks on the Islamic Republic. Tehran is also responding with fire and fury. Iranian attacks are not just centered on Israel, but also on American bases across West Asia. But both US and Israel, they are feeling that pinch as American and Israeli interceptors are firing $1 million missiles to intercept Iranian drones that cost fraction of that cost. 'Di ba? Gumagastos ang Amerika ng millions of dollars para lang i-intercept ang isang Iranian drone na nagkakahalaga ng wala pa sa kalingkingan mga tol, $30,000 lang ang halaga ng drone ng Iran. Just a few $1,000s each. The sheer cost of survival is reaching a breaking point. We are witnessing a high-stakes gamble where Iran isn't trying to outgun the superpowers, but just to outlast their weapons. Look at this next report. Sabing gano'n, ang Iran daw ay hindi balak tapatan ang lakas nitong Amerika. Kumbaga, inuubos lang daw ng Iran etong weapon ng Amerika. Kumbaga sa boxing, pinapagod muna niya yung kalaban niya at pagpagod na, saka ngayon siya babakbak, parang gano'n. Kasi sa ibang report nga, ang ginagamit pa lang daw ng Iran ng mga missiles, mga luma daw nila. Mga lumang stock lang daw nila, hindi pa daw nila ginagamit yung mga bagong gawa. Yun ang sabi hindi sa akin galing yan. Sabi yan sa ibang balita. $20,000 drones versus 1.5 million interceptors. So ito mas mababa ang halaga. Kasi sa ibang report nasa $4 million ang halaga ng isang interceptor Precision strikes, fireballs lighting up the night sky. Iranian military facilities collapsing under relentless bombardment. The US and Israel say they are crippling Iran's war machine. But behind the explosions, analysts warn that Tehran may be fighting a very different war. A war that's designed not to win quickly, but to outlast these superpowers. A war not designed to win quickly, sabing ganun. But to outlast, sabing ganun, yung kanilang kalaban. So yun daw yung strategy na ginagamit ng Iran, yung hindi manalo agad-agad pero kumbaga maubos kung ano man meron ng kanilang kalaban. Sabi ko nga, kumbaga sa boxing, wala kang balak i-knock out agad-agad yung kalaban mo. Kung gusto mo, pagurin mo muna siya at pagpagod na siya, nakikita mong nanghihina na siya, saka ka ngayon babakbak. Pero syempre, sa dami ng missile na ibinabagsak dito sa Iran, malaki na rin ang pwedeng maging gastos dito ng Iran, no? Para i-rebuild nila yung kanilang bansa. Kasi talagang binabakbakan talaga sila ng mga missile strike. A war that's designed not to win quickly, but to outlast these superpowers. The United States military began major combat operations in Iran. If no action is taken now, no action could be taken in the future. America is winning. We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. Pero sobrang laki din mga tol, tatandaan ninyo, sobrang laki din ng budget ng Amerika para sa kanilang military. No? And so far, eto pa lang yung gera na meron sila ngayon. Kasi kung natatandaan ninyo mga tol, ilang taon silang nakipaggera dito sa Iraq.
Naalala ninyo yun, nung nakipaggera sila sa Iraq para makuha nila si Bin Laden, tumagal din yun ng 8 to 10 years mga tol kung hindi ako nagkakamali. Ganun katagal. So kayang tumagal ng Amerika ng ganun katagal na pakikipaglaban. No? Samantala, itong Iran sa latest news ay kaya daw nilang tumagal kahit ng 6 na buwan pa. Mga tol, yun ang sabi ng Iran. Ngayon, ang tanong, after 6 na buwan, after 6 months, ano na mangyayari? 'Di ba? 'Yun ang tanong naman din ng karamihan. Kasi kung naaalala nga ninyo nung sinugod dati ng Amerika itong Iraq, 'di ba? Is ganun katagal mga kapatid at malaki ang ginastos ng Amerika doon sa gera na 'yon. Eto, ilang araw pa lang ang nakakalipas, no? Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Pero syempre ibang usapan 'to dahil nga is maaapektuhan talaga o naaapektuhan na nga yung global supply ng langis. But the UK would not join the initial strikes on Iran. The hardest hits are yet to come from the U.S. military. Wave after wave of strikes by the Israel Defense Forces and the United States military have pounded Iranian military infrastructure. Command centers, missile storage sites, radar facilities, launch bases. From the air, the campaign looks devastating. Explosions ripple across bases. Ngayon, isa rin sa tinatarget ng Amerika at saka ng Israel sa mga missile launcher ng Iran. Ngayon, kahit maraming missile ang Iran, pero kung wala silang launcher, hindi rin nila magagamit yun. Diba? Pero, ang tanong is lahat ba ng launcher ng Iran is nakalabas? Baka naman yung iba nakatago din. Kasi magpahanggang ngayon, nakakapagpakawala pa rin sila, nakakapagtira pa rin sila, no? At may mga tumatama pa rin sa kanilang mga target. Garden shelters collapse, precision bombs carve through concrete as jets roar overhead. But the battlefield may tell a more complicated story. Because Iran's strategy may not depend on winning the opening rounds. It may depend on surviving them. Military analysts say Tehran appears to be fighting a war of endurance. Endurance. Battle of endurance. Kumbaga, patibayan. A strategy built around attrition, cost, and time. Iran's weapons are often far cheaper than the systems which are used to stop them. Diba? Layo ng price difference. A single interceptor missile fired by air defense batteries can cost millions of dollars. In contrast, some Iranian drones cost only a fraction of that. Every incoming drone forces defenders to fire another expensive interceptor. Over days and weeks, that equation begins to matter. Reports suggest missile interceptor stockpiles across parts of the region are under pressure as the war drags on. Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko kanina, bago pa man magsimula to, napag-isipan na nila yan. Diba? Air defense systems must constantly reload to maintain the protective shield over cities and bases. Meanwhile, Iran continues to fire missiles, rockets, waves of drones. Even if many are intercepted, the strategy forces the defenders to keep spending. Bawat pag-intercept niyan, nagkakahalaga ng 1.5 million isa. Imagine that mga tol, ko-convert mo 1 million na lang, i-convert mo sa peso, 59 million pesos yun. Kasi 59 na palitan ngayon 59 million, 1.5, di ba? Sabihin na lang natin 1 million na lang kada isa So pag nag-intercept ka ng dalawa, di ba, 118 million pesos agad yun. Napakalaki. Iran is long prepared for this type of a conflict. Its doctrine emphasizes large numbers of relatively inexpensive weapons launched in repeated salvos. The goal is not just destruction, it is exhaustion. If the conflict stretches into months, supply chains, production lines, and ammunition stockpiles could become as important as battlefield victories. For now, these skies remain crowded with interceptors and incoming threats. But the deeper question is whether the war will be decided by technology or by endurance.
Because in a long conflict, the side that lasts longer may ultimately hold the advantage. Pero ganun pa man huwag nating kakalimutan na kaya pa rin makipaglaban ng Amerika kahit umabot pa ng taon. Kasi tulad nga no sinabi ko kanina, kung babalikan nga natin sa nakaraan, yung nilabanan o nung sinugod ng Amerika itong Iraq mga tol, tumagal din yung gerang yun ng maraming taon. Kung di ako nagkakamali, 8 o 10 taon, bahala na lang kayo mag-research. Ganong katagal yung nangyari yung digmaan na yun. So kaya pa rin nilang tumagal ng ganyan. No? Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.